Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 16, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 12, verse 46 to 50. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsasabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, ay ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Habang nagtuturo si Jesus, may nagsabi sa kanya, "Nandyan po yung inyong ina at mga kapatid, nais ka nilang makausap." Sa unang tingin, parang tila hindi pinahalagahan ni Jesus ang kanyang pamilya nang sumagot siya na, "Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid?" Ngunit hindi ito pagtanggi kay Maria o sa kanyang mga kamag-anak. Sa halip, pinalawak ni Jesus ang kahulugan ng pamilya. Habang itinuturo niya ang kanyang mga alagad, ay sinabi niya, "Sila, narito yung aking ina at mga kapatid." At sa kanya ipinaliwanag na ang sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama ay siya kong ina at mga kapatid. Sa gospel ngayon, hindi dugo ang batayan ng pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Ang batayan ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. At kung may isang taong unang tumupad niyon, iyon ay si Maria. Hindi siya naging dakila dahil lamang siya yung nanay ni Jesus sa laman. Bakit siya naging dakila? Dahil siya yung unang nagsabi ng, "Mangyari nawa sa akin ang iyong salita." Kaya, ang sinasabi ni Jesus ay hindi pagmamaliit kay Maria. Sa katunayan, lalo pa niyang tinampok, lalo pa niyang in-emphasize na bilang huwaran ng isang tunay na alagad. Kaya, dito ngayon, makikita natin na nasa pagsunod ang pagiging ina at mga kapatid ni Jesus. Sa atin ngayon at present, madali naman natin tawagin yung sarili nating Kristiyano. Madaling magsuot tayo ng krus. Madaling magsimba tuwing linggo or umattend sa mga Bible services. Madaling mag-post ng Bible verse. Pero ang isang tanong ni Jesus ngayon na hindi natin pwedeng takasan ay, ginagawa ba natin yung kalooban ng Ama? Kasi sa mata ng Diyos, ang pananampalataya ay hindi lamang yung pinaniniwalaan. Dapat ito ay sinasabuhay. At kung may gustong pagnilayan na isang bagay ngayong araw na ito, napakaganda ng sinabi ni Jesus. Hindi lang niya sinabing, "Ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama ay ang aking lingkod." Hindi. Hindi lang lingkod ang tingin ni Jesus sa gumagawa sa kalooban ng Ama. Ang sabi niya, yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama ay siya kong kapatid. Sila ang aking ina. Ibig sabihin, hindi lang tayo tinatawag upang maglingkod sa Diyos. Tinatawag tayong mamuhay bilang pamilya ng Diyos. At anong ginagawa ng isang tunay na pamilya? Nandun yung pagmamalasakit, pagpapatawad, pagdadamayan, nagmamahalan. Kaya kung minsan hindi nasusukat yung ating pagiging Kristiyano sa dami ng dasal na alam natin, hindi ito nasusukat sa dami ng mga theological teachings that we have,
Mas nasusukat ito sa paraan ng pakikitungo natin sa ating asawa. Paano ba tayo makitungo sa ating anak, sa ating mga magulang, sa ating katrabaho, sa mga classmates natin? Paano tayo makitungo sa kapitbahay natin, sa mga taong mahirap mahalin? Kaya nga gusto ko ibalik uli natin yung binigay na example ni Maria. Marahil wala ng taong mas malapit kay Jesus kaysa sa kanyang ina. Pero hindi iyon yung binigyan diin ni Jesus, kundi ang binigyan diin niya ngayon ay ang pagsunod. Yung pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya ang tunay na debosyon kay Maria ay hindi lamang pagdarasal ng rosaryo. Ito rin ay pagtulad sa kanyang puso. Isang pusong marunong magsabi, Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa iyong kalooban. At baka ito din yung paanyaya ni Jesus sa atin ngayon. Hindi lang maging admirer niya, hindi lang maging listener niya, kundi inaanyayahan tayo na maging tunay niyang pamilya sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Let us pray. Lord, maraming salamat dahil inaanyayahan mo kaming maging bahagi ng iyong pamilya. Turuan mo kaming huwag masiyahan sa panlabas na anyo ng pananampalataya lamang. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa kalooban ng Ama. Tulungan mo kaming tularan si Maria sa kanyang kababaang loob at ganap na pagtitiwala. At nawa, ang aming tahanan ay maging lugar kung saan ang iyong pag-ibig, kapatawaran at kapayapaan ay tunay na mamuhay. Amen. Bago tayo magtapos, baka may kakilala kang malapit sa simbahan pero dumaranas sa pagsubok sa kanyang pananampalataya. Kagaya ko. O baka may pamilyang nangangailangan ng muling pagkakaisa at pagmamahalan. I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, kakilala, sa mga ka-GC natin, sa Facebook friends natin, sa mga classmates natin, katrabaho natin. Baka ang simpleng pag-share mo ay maging paalala sa kanila na ang pinakamagandang pagkakakilala natin ay hindi yung ating apelido, kundi ang pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, patuloy na nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.